Tickets, Megan Lego Bantay, your pharmacist, and welcome to my channel. So for today's video, pag-uusapan po natin is about sa bunganga. Kung meron po kayo sore throat, parte ba rin ba ng bunganga yun? Singaw or mouth sore? Yon, pag-uusapan natin kung ano mga remedies dito. Kung gusto mo malaman kung ano yung mga sasabihin ko, just keep on watching. So yun na nga, nakalimutan kong banggitin, pero unahin na natin itong toothache drops. Isa itong dental analgesic. Kapag masakit ang inyong mga ngipin, pwede nyo itong ilagay. So ito yung tsura, may nakalagay na indication, precaution, warning. Basta dito na yung details sa lalagyan nito. Pero pag-uusapan natin paano nga ba gamitin ito. Alala mga kabutika, kapag gagamit po ng toothache drops, siguraduhin po na walang nana or pus ang inyong mga ngipin kasi hindi 100% tatalab ang inyong mga toothache drops. So yun na nga po, paano nga ba ang tamang paggamit? Huwag nyo pong gagawin na idadirect nyo yung liquid sa inyong mga dental cavity. Mas maganda po na kumuha kayo ng malinis na bulak, yung katamtamang bulak lang na sasakto sa inyong dental cavity. Ilalagay nyo yung product sa bulak at ikakagat nyo kung saan yung may dental cavity. Basta huwag nyo po or iwasan yung madampe sa inyong labi, sa tang, at iwasan nyo din sa inyong mga gums. Di po advisable gamitin ng mga pasyenteng 18 years old and below kasi nga po iniiwasan po ito na maswallow. Kasi pag naswallow po, meron po itong side effect na seizure, burning ng mouth and throat. Meron din po at makakaranas din po ng nausea and vomiting. Kaya iniiwasan po sa mga 18 years old and below. Kaya after mong ibaban sa inyong dental cavity, kapag nararamdaman mo nawawala na yung sakit ng inyong ngipin, pwede mo nang idura tapos pwede kang magmumog para hindi mag-stay sa yung bunganga yung produktong ito. After 24 hours or 2 araw, kung hindi pa nag-i-improve ang inyong mga ngipin, masakit pa din ang inyong mga ngipin, mas maganda po na magpa-consult na kayo sa mga doctors nyo para mabigyan kayo ng tamang gamutan. Next naman, para naman sa mga batang nagpapatubo ng ngipin, masakit yung ngipin, tapos masakit din yung gums, pwede nyo pong gamitin itong Xylogel. So yan, ito yung itsura ng Xylogel. Ayan po sa likod. Kahit may Barbie dolls tayo nakikita dito, pwede po ito sa babae, sa lalaki, sa bata, at sa mga adults. So, yun, pwede po ito. So, yun, paano ang tamang paggamit? Pwede naman po sa fingertips ninyo. Basta po, malinis ang inyong mga daliri. Tapos, ilalagay nyo yung product. Tapos, ilalagay nyo sa area kung saan may masakit. Second option, pwede po kayong gumamit ng cotton buds. Kung hindi nyo abot yung area, pwede kayong maglagay ng product sa cotton buds at pwede nyong sungkitin. Charot. Pwede nyong ilagay yung product sa area kung saan may masakit. Mas maganda po itong gamitin after pong kumain. Para naman sa mga baby, mas maganda po kapag bago po sila matulog para hindi na sila uminom ng milk kasi pag uminom sila ng milk, hindi mag-i-stay ng matagal yung produkto sa kanilang mga bunganga. Next, itong Miconazole. Bahala kayo kung paano nyo ito pronounce. Basta alam ko yung spelling nito. Isa itong oral gel kapag fungal infection ang inyong singaw, pwede nyong gamitin ito. So, yun nakalagay sa label, maaari daw pong gamitin ito ng mga infant na nasa 4 months pataas. Pero as pharmacist, mas maganda po na magpa-consult muna sa mga doctors kasi ito po ay hindi po pwedeng iswallow. Maaari po kasi silang ma-choke or mataas po sa risk of choking kapag gagamitin po ito ng mga infant. Yun nakalagay na pwede sa infant and adult, pero kapag infant po yung gagamit nito, dapat may extra care po tayo kasi nga po iiwasan natin na maswallow nung infant ang mga produkto gaya nito. Masakit yung gums or yung ngipin ng infant or something nagpapatubo po ng ipin, mas maganda po na Xylogel na lang po ang kanyang gamitin. Kasi ito pwedeng iswallow, ito naman po hindi pwedeng iswallow. Caution, bawal po ito sa mga pasyenteng nagtitake ng Pinituin, may mga other health condition like diabetes, may mga anticoagulant na medicine, kaya mas maganda po na magpa-consult kayo sa doctors ninyo bago kayo gumamit na ganito, lalo na kung may mga other health conditions kayo. Ano ang tamang paggamit? Pwede po kayong gumamit ng malinis na fingertip, tapos ilalagay nyo po yung product sa area kung saan may masakit, tapos pwede din po kayong gumamit ng cotton buds. Tapos, i-apply nyo po ulit sa mga area kung saan may masakit. Pwede pong gamitin ito at least 4 times a day. Next po, Dequadin Oral Lozenges. Pwede pong gamitin ito sa sore throat. Pwede din pong gamitin sa mga singaw. Kapag sa singaw nyo po gagamitin, pwede nyo pong gamitin yung isang buong tablet. Pero kung nahihirapan kayo sa isang buong tablet, pwede nyo pong hati-hatiin. Hatiin po, hindi durugin ha. Hatiin po, tapos ilalagay po sa area kung saan kayo may singaw. Ibababad nyo po doon hanggang sa matunaw
yung lozenges. Para naman po sa sore throat, mas maganda po na i-candy nyo. Hindi po dudurugin hindi din po ngunguyain. Mas maganda po, tunawin nyo po sa bunganga nyo yung lozenges, tapos dadaan sa inyong sore throat yung lozenges na yon. Pwede nyo gamitin yung isang tablet. Dapat may pagitan po kayo ng 2 hanggang 3 oras. Basta wag lang po kayong sosobra sa 12 na lozenges sa isang araw. Ang mali at sobra-sobrang paggamit po ng Dequadin ay nagkukos po ng gastrointestinal discomfort. Para naman po sa side effect, magkakaroon po kayo ng discoloration sa inyong teeth, sa inyong tongue, sa inyong mga gums kapag gumagamit kayo nito. At normal lang yon. Pero pag nakaramdam kayo ng discomfort sa inyong mga bunganga, itigil na po at magpa-consult kayo sa mga doctors ninyo. Dequadin po ay maaari na pong gamitin ng mga children edad 6 pataas at syempre ng mga adult. And lastly, itong ating mga oral antiseptic, itong hexetidine at itong povidone iodine. Pwede po itong gamitin sa sore throat, pwede din po sa singaw. Kapag sa singaw nyo po gagamitin, syempre kung hindi lang naman isa, 2, sobrang dami ng singaw yung nasa bunganga nyo, maaari nyo po itong pangmumog sa inyong mga bunganga. Ilang ml? Depende po kung ano yung kaya ninyo. Palagay sa kanilang label, nasa 20 ml. Pero syempre, kayo naman ang makakatansya kung ano yung kaya nyong imumog. Pag ginumog po, patagalin nyo ng 30 seconds, tsaka nyo po idudura. Hindi po to nilulunok. Para naman sa sore throat naman po, kapag nagmumumog, padaanin nyo po hanggang dito. Yung iba kasi pag nagmumumog, ganun lang Dapat po, ang tawag dyan, gumanon kayo, tapos paabutin nyo po dito yung liquid na ito. So yun, 30 seconds. Pag hindi kaya, pwede naman pong gumanyan. Pwede po ulit bumalik, imumog po, i-gargle nyo, i-stay nyo po dito na mga 30 seconds, tapos i-spit nyo po. Hindi po pwedeng lunukin. Advisable to sa mga patient na 12 years old pataas, as long as kaya pang magmumog or kaya nang magmumog ng pasyente, pwede naman po. Kasi meron ngayon mga 12 years old, hindi kayang magmumog or something mag-gargle. Kapag ganun yung sitwasyon, nahihirapan silang mag-gargle, wag muna pong gagamit nito. Pero pag sa singaw naman po, mas maganda na lang po kumuha ng product, lagay sa cotton pad or cotton buds, tapos i-apply doon sa kanilang mga singaw, something ganyan. After 30 seconds, doon pa lang po magmumumog. Another question, pwede bang mag-toothbrush after gumamit ng gargle na ito? Ang sagot po is hindi, kasi baka matanggal po yung ginargle nyo sa inyong mga lalamunan or sa inyong bunganga. Mas maganda po, pag gagamit kayo ng gargle, mag-toothbrush muna po kayo, tapos ito po yung isunod nyo. After nyo po ilagay ito, kapag ayaw nyo yung lasa, pwede naman po kayong magmumog ulit ng tubig. Pero kung kaya nyo naman po ng lasa, kahit idura nyo na lang po yung product, wag na kayong magmumog ng tubig, okay po yun. So yun lang naman po yung gusto ko i-share sa inyo sa araw na ito. Lahat ng product po na i-share ko sa inyo, hindi ko ini-endorse yan, hindi po i-sponsor yan mga yan. Share ko lang po yan sa inyo para makatulong din po sa inyo, hindi para mag-self-medicate kayo, para magkaroon din kayo ng agarang remedy sa inyong mga nararamdaman. Kapag may symptoms or something, if symptoms persist, i-consult nyo po yung inyong mga doctors, lalo na kung may mga other health conditions kayo. Tsaka over the counter yung mga binigay ko sa inyo, mga produkto, maaari kasing mali nyo itong gamitin. Kaya share ko sa inyo yung mga information about dito. Ito lang yung mga available sa mga butika, dito sa butika namin specifically. Kaya ayun lang yung share ko sa inyo. So yun lang mga kabutika sa araw na to. I hope may natutunan naman kayo sa panibagong video natin ngayon. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye!